Belong to God. Here we go. It's who I got. Every word of worship with one accord. Every praise. Every praise is to our God. Come on, everybody, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Come on, say every praise. Say every praise is to our God. Y'all know how we do it. Take it up. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Come on, say every praise. Every praise is to our God. I want everybody all over the world to sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Let's take it one more time. Come on, everybody. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. How you feeling right now? Oh my God. Pray. This is what I'm doing. Yes, he is. Yes, he is. Tayo manalangin. Ama, gusto nga namin, O Diyos, ang bawat papuri ay para sa inyo. Tanging sa inyo sapagkat ikaw lamang ang nagkaroon ng ikaw lang ang karapat-dapat
na papurihan. Ikaw lang ang karapat-dapat na itaas. Ikaw lang ang katangi-tangi, O Diyos, na dapat sambahin. Nag-iisang Diyos, nawa maging nag-iisang Diyos din ng bawat buhay na kasama namin sa pagsamba sa umaga na to. At kahit ng bawat tao, sa bawat sulok ng daigdig, ang panalangin namin ay ikaw ang kilalaning nag-iisang Diyos ng kanilang buhay. Hallelujah. Purihin, 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 sambahin ka, Ama naming Diyos, kahit maulan, kahit nga maaraw, tagtuyot, kahit taga-bagyo, ang pangalan mo ay nararapat pa rin itaas at papurihan, sambahin sapagkat ikaw ang Diyos. Walang ibang dahilan, kundi ikaw ay Diyos. Kaya nga, Panginoon, sa aming kalagayan, kung ano man ang aming kalagayan na pisikal, kung ano man ang aming kalagayan pinansyal, kung ano man ang aming kalagayan, Panginoon, ikaw pa rin ang nanatiling Diyos na dapat papurihan at sambahin, pasalamatan sa iyong katapatan sa aming lahat. Ikaw na hindi mangiiwan kailanman, ikaw na hindi tatalikod sa iyong pag-ibig sa amin. Ikaw na Diyos na may likas sa amin, tumubos sa amin kahit kami lumayo, kahit kami nagkasala, kahit kami, O Diyos, ay nakalimot, hindi ka mang-iiwan, kundi nariyan ka lagi, Panginoon, naghihintay lang sa aming pagbalik loob, pagsamba muli at pagsunod. Hallelujah. Thank you, Father. Once again, nawa ang bawat isa ay mapagpala ng iyong presensya, mapagpala ng iyong salita, mapagpala ng mga awitin para sa inyo, Diyos, na kahit na nakikinig lang kami, Panginoon, nawa ang aming puso, Diyos, ay umaawit, nakikiawit, na tunay ng pagsamba sa inyo, na aming tunay na Diyos, na aming Ama, Ama ng aming Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas. At ganoon din sa pagsama ng banal na Espiritu sa bawat isa, sa pagkilos, sa pangungusap, sa pagtuturo, sa pagpapaliwanag ng banal na Espiritu sa bawat isa, Panginoon. We welcome you, Lord. We welcome you, Father in heaven. Bless, bless, bless us all. Glory, glory. Glory, hallelujah. Sabi nga ng awit, at ganoon din ang aming awitin. Glory, hallelujah, is due our God. Sa inyo lang ang karapat-dapat na pagsamba, Panginoon. Papuri at pagtaas na pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito aming dalangin. Amen, amen, amen. Magandang umaga po. Hello everyone. Praise the Lord. Are we blessed? With the song? Napakagandang awitin nyo, kundi puro papuri, di ba? Puro pagsamba. Glory, hallelujah. Sabi nga is due our God. So, dun tayo sa mga ngaral 12. So, ako na muna ang babasa habang wala pang bukal sa kalooban na buksa. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis na mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka lambungan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, at bago lumabo ang iyong mga mata, katulad natin ngayon. Alalahanin mo nga siya bago ka mawalan ng pandinig, na halos di mo marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon at ang himig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas. Bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo'y lilipat sa palagian nating tahanan. Praise the Lord. At makikitang naglisaw sa lansangan ang mga nananangis. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto.
Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa, ang ating katawang lupa, at ang ating espiritu ay mabalik sa Diyos na may bigay nito. Sinabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay itinuro niya sa mga tao, pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Pinipili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan at isinusulat ang katotohanan. Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan, tulad ng matulis na pakong nakabaon, pagkat buhat sa tanging pastol ng nating lahat. Anak ko, mag-iingat ka sa mga bagay na wala nito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Hallelujah. Pwede po tayong mag-relax muna at tayo po ay makinig kung maaari po merong magsasalita ng patotoo, ng sharing, ng kanyang nais i-share. Pasalamat sa Diyos. Sharing ng joy. Kahit po loneliness, pwede nyo i-share. We are here as brothers and sisters to listen and not to be judgmental. Na po. Pwede po kayo mag-share ng problem. Pero kung masela naman at naisip nyo hindi dapat ipahayag at misalo na tayo live, sige po, pwede nyo naman akong kausapin lang. Promise po, secret lang natin to. At confidential. So, meron po bang magpasalamat sa Diyos, mag-share ng awitin o mag-share ng verse, ng meditation or something? Meron po ba? So, habang nag-iisip po, dahil hindi na ipaghanda ng bawat isa, ang dala-dala niya para sa harapan ng Diyos. Sabi nga, di ba, when you come to God, do not come with empty-handed. Dapat tayo naghanda ng ating dala-dala natin na i-share sa congregation, i-share sa assembly. Kasi yun ang ating gawain tuwing tayo magsama-sama. Ang gusto ko pong i-share sa inyo yung verse na Samuel 26:14. Ewan ko, na-share ko na ba ito sa inyo? Pasensya na kayo ay ako'y limot-limot. Parang Second Chronicles ata yan, 26:14 na 26:14. Sabi doon, because you have forsaken the God, the Lord God of your fathers. Sabi niya, dahil inabandonan mo, dahil iniwanan mo, nilisan mo ang Diyos ng iyong ama. Ang context po nito, panahon na yon ay yung hari po na yon ay nilupig po siya ng mga Arameans. At ang daming napatay na soldiers. Pagkatapos nun, nilupig naman siya ng bandang norte na Israel. Kasi siya yung hari ng Huda noong time na yon. Tapos sinabi ng propeta sa kanya, sabi niya, dahil iniwanan nyo ang Diyos ng inyong mga amain, ng inyong mga ninuno. So, dito ang lesson sa akin ito, pagka talaga iniwanan natin ang Panginoon, siyempre, merong hindi magandang nangyayari. But of course, it is not, sabi nga ano ba yung kasabihan na yon?
na although hindi laging ganon. Kasi kahit hindi ka naman minsan umalis sa Diyos, ay minsan may nangyayari pa rin na hindi ka nais-nais. Pero meron talaga nangyayaring hindi ka nais-nais kapag umalis sa Diyos. Yan. Ano pong kaibahan nun? Siguro ang kaibahan nun, ang Diyos na nakakaalam. Pero yung sa verse na sinabi ko sa inyo, ang dahilan nun, dahil, di ba sabi niya, dahil inabandon niya. So, ibig sabihin, dinidisiplina niya, pinapaalala niya, sinasabihan niya yung kanyang bayan, iniwanan niyo ang yung Diyos na nagtatanggol sa inyo. Paano kayong mananalo sa laban? Ang we cannot take this as in every situation. Siyempre, hindi natin yun makukuha sa lahat ng sitwasyon. Pero sa pagkakataon to, merong ganong sitwasyon. Kaya pag iniwan natin ng Panginoon, pwedeng mangyari yon. Pag inibando na natin ang ating Diyos, pwedeng mangyari yon. Ano? Gagapiin tayo ng kalaban. Tatalunin tayo ng kalaban. Kasi wala ka ng kakampi. Solo, tama, correct. Umalis ka sa kakampi mong pinakamakapangyarihan sa lahat. So, paano ka mananalo sa kalaban? That is very basic. Pero kung atakihin man tayo ng kalaban at kakampi natin ang Diyos at nariyan lang ang Diyos at tayo'y nariyan lang sa Diyos, ang expectation natin, ano? Victory. Amen? Victory is mine. Victory, victory is mine. Di ba? Kasi nandiyan sabi niya, who can be against? If God is for us, sabi nga ni Paul, who can be against us? Kung ang Diyos sa kakampi natin, sino ang pwedeng lumaban sa atin? Kaya pray ng Panginoon. Hindi pa po sermon yun. Sharing ko pa lang yun kasi naman devotion share eh. Yung talagang tama sa puso ko. Ang ganda nun eh. At nilagay ko. Meron pa akong gusto i-share mga devotion ng, sa aking pakikinig din lang. So, kayo po ay inaanyayahan ko. Ang bawat isa, ang bawat mananampalataya, mga anak ng Diyos na gustong magtaas ng pangalan ng ating Panginoon sa umaga na to. 2 minutes. O yung matatanda sa iglesia, tinatawagan. Ano lang ito, pasalamat sa Diyos. Puri ng Diyos. Maraming salamat po. Share ko lang muna tong kaibigan ko na hindi naniwala sa kasalanan. Sabi niya sa akin noon, may kabit siya, pero may asawa siya. Sabi ko, may asawa siya, ang kabit niya may asawa rin. Sabi ko, darating ang panahon, babalik sa iyo, hindi maganda. Nagtanim ka ng masama, ani ka na masama din. Pero tanim ka mabuti, ani ka na mabuti. Hindi siya niwala doon. No, nung nag-usap kami nung karang araw, naniwala na siya, kinahuli siya ng asawa. Ngayon, idinimanda siya. Hindi pa tapos ang laban. Tala, makukulong siguro siya. Yun lang, dahil napakabuti ng Lord. Kasi doon sa sinir ko sa kanya, hindi niya nakalimutan. Natuto pala. Magtanim ka na mabuti.
Ani ka na mabuti. Kay puri ng Diyos sa awit 45 verse 2. Aking pupurihin, pasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil pagpasalamat magpakailanman. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Meron pa po? Hallelujah. Salamat. Kapatid na Nonoy. Yung isa dyan. Kaya pan tumayo niyan. Di ba sabi, huwag mo nang hintayin na hindi ka na makatayo. Kailangan ngayon na. Huwag, alalahanin mo siya habang may pandinig. At ang iyong tuhod ay matitigas ba? Sige. Sa next, dahil gracious naman si Lord. Di ba? The Lord is gracious. Bibigyan pa siya ng next week. Praise the Lord. Gusto ko rin share yung dinalaw namin si Pastora Tess, no? Pastora Tess, At masaya naman. Sabi nga sa akin ng mga pastora niya, dalawa kasi pastora niya doon, no? Si Gina at si ID, sabi niya, you're such a blessing, pastora. Kaya natuwa naman ako dahil isa yan sa purpose natin to be a blessing. Amen ba? Tayo we are blessed to be a blessing. Kaya kung habang tayo ay nakapagpasaya, nakapag-encourage, nakapag-enlighten ng tao, nasisiyahan din tayo. The more na we are, encourage. Kung nag-encourage tayo sa iba, the more we are encouraged. Sabi nga, when we refresh others, the more we are refreshed. Yan. Hallelujah. Yan ang isa sa mga Proverbs. Pag magbabasa kayo ng Proverbs, ang Proverbs po ay araw-araw po pwede niyong basahin yan. Isang chapter, isa. Kasi po meron po yang 30 chapters. Kaya every day, pwede kayong magbasa ng Proverbs, 1 chapter a day. Tapos balikan nyo na naman. Bukod sa pagbabasa nyo ng iba pang mga libro at aklat ng Biblia. Kasi mahalaga po ang konteksto ng buong Biblia. Dapat alam nyo ang buong konteksto ng lalaman ng buong konteksto na to. Iisa lang po yung konteksto to Yung nasa center. Nasa center. Nasa center. Si Jesus, di ba? Yung love ng Lord shown in the life of Jesus, in the life and death of Jesus. So meron pang pasalamat si kapatid. Nagbibinatang kapatid natin. Sa October, merong fellowship. Sama ko kay sa ICS, sa mga kabataan. Okay. So, isa rin yan sa ating mga adikain. At wala lang, habang kaya pa ng pastora niya, dahil ako lang naman ang gumagawa, ay, balik sa solo no? Nung araw, nagsimula tayo na solo-solo, ngayon bumalik sa solo. Pero Lord willing, di ba? Pag ikot ulit ng gulong, baka madami na rin tayong ma-encourage. Malay mo, sabi nga niya, who knows? Only God knows, di ba? Meron pa po bang iba na magpasalamat? Diyan po sa kabilang linya. Kamusta po tayo? Gusto magpasalamat? Ang ating pong aklat ngayon ay sa Ecclesiastes. At halos magkadugtungan ng Ecclesiastes at saka yung Proverbs. At halos ito rin ay yung mga ngaral. Ang Proverbs naman ay mga libro o aklat ng mga karunungan. Yung words of wisdom. At ang Ecclesiastes naman ay tungkol sa mga ngaral daw. At ang nakita niyo naman na sa bandang huli ay nilatag niya yung buong layunin ng tao. Lahat ng bagay na ginagawa natin napupunta lang sa wala, di ba?
Pero ang mahalaga, alam ninyo, na meron tayong takot sa Diyos. Actually, it is about hindi yung fear lang, ano, per se, kundi yung fear with love and faith sa Lord. Yun lang yung parang merong count, merong sense talaga. In all of we can accomplish, we can do, we can achieve, lahat ng yan, iiwanan sa mundo. Nag-aral ka, nag-doctorate ka, nag-lawyer ka, ano ka, kung ano-ano ang pinag-aralan mo. Pagdating doon, hindi nyo naman pumapractice, di ba? Kaya ang pinaka-main o keyword ng Ecclesiastes ay vanity. Kahungkagan, walang kabuluhan. Na? So kahit mabili mo, sabi nga ni Jesus, mabili mo ang lahat ng bagay, maangkin mo lahat ng bagay sa mundo, pero mawala naman ang kaluluwa mo sa'yo, walang itong halaga, walang kabuluhan. Ano ba yung saysay nung maging lusyutan ka o Henry C? Bilyar o si Jobs, yung may-ari ng Microsoft, inventor. O yung, sino pa yung mga pinakamayayaman na tao? At Prince, Hari at Prinsipe. Si Solomon nga, ang pinaka naging sikat, tanyag, pinakamayaman. Hindi ko lang alam kung may yumaman pa sa buong kapanahunan ng mundo na may tao, kasi may mundo na wala pang tao noong time na yun. Merong panahon ng mundo ay wala pang tao. Pero sa kapanahunan ng mundo na may tao na, hindi natin alam kung merong mas mayaman o nabuhay na mas mayaman kay Haring Solomon at mas sikat. Pinakasikat. So, basahin muna natin yung Mangangaral chapter 1. Praise the Lord. Nakikinig po ba tayo? May I hear your word? May I hear your voice, children? Sa kabilang Amen. Amen. yan ang gusto ko. Merong nagre-reply. Praise the Lord. Mangangaral po tayo. No? Ito ang pangusap ng mangangaral. Ang anak ni David na hari ng Israel. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, magpakahirap ka man. Gumawa man ng gumawa ay wala rin mapapala. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga, habang araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit di ito napupuno. Ang galing, ano? Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot. Hindi makakayang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao. Walang tigil ang kanyang pakinig. Ang nagaganap noon ay nangyayari ngayon. Ang paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago. Ngunit, naganap na yaon noong di pa tayo tao. Di na maalala ang mga nauna. At ang nangyari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ako ang mangangaral ay naging hari ng Israel. Siniyasat ko at pinag-aralang mabuti ang lahat ng bagay sa silong ng langit. At nakita kong ang tao'y tinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. Nakita kong ang lahat ng gawa ng tao sa ibabaw ng lupa ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Ngunit hindi na maitutuwid ang baluktot at hindi na maibibilang ang wala. Sinabi ko sa aking sarili, ang katalinuhan ko'y higit sa sinundan kong mga hari ng Jerusalem. Alam ko kung ano ang tunay na katalinuhan at karunungan. Pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at ng kamangmangan, ng katalinuhan at ng kaululan. Ngunit napatunayan kong ito
ito may walang kahihinatnan. Hanggang lumalawak ang kaalaman ay dumarami ang alalahanin. At habang dumarami ang nalalaman ay lalong tumitindi ang sakit. Tayo manalangin. Father, we just want to submit to your word. Cause us to understand the preaching. Cause us to understand the word. Cause us to understand the main message of this book, Ecclesiastes. We give you glory. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for teaching us today. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po ay isang tula din. Nasa, ano siya, classification ng tula. At ang mga sinasabi dito ay maaaring, at siyempre, sabi nga, karanasan niya. Damdamin niya, observation niya. So, hindi to yung pwede nating sabihin doctrinal. Bakit sinabi doon? Di ba? Hindi po to yung ng doctrines. Pero, ito po yung kanyang experience. At sabi niya, siya daw, sa lahat ng qualified na pwede magsabi na ang buhay kung may kabuluhan o wala, ay siya. Sapagkat siya yung umabot sa tugatog ng kasikatan at kayamanan. Siya talaga ang pinaka-qualified. Kasi tayo, hindi natin masasabi yun. Dahil di nga natin naranasan yung the best in life. Di ba? Yung mayayaman ngayon, ganun ba sila ka-powerful? Hindi. Natatameme din sila eh. Di ba? Pag nga ginawaan sila ng kaso, tago din sila eh. Di ba? At pag sila'y nasukol, huli din sila. Yan. Kahit na saan tago, huli din. So, lahat ng yan, walang ganon sa qualified katulad ni Solomon. Magsasabi, nakita ko ang lahat ng aspeto ng buhay. Naranasan ko yon. Kaya makakapagsabi siya na ito yung experience ko. At sa tingin niya, dito sa lupa, sabi niya, sa pagtingin niya sa ilalim ng araw, sabi nga, under the sun, yun yung term niya eh. Looking towards everything under the sun. Everything, as in everything, is in vain, is vanity. Walang kabuluhan, kamangmangan, ito ay kahungkagan. Kaya nga, ang tao, kahit na anong ma-gain niya, ma-acquire niya, hindi siya nasasapat. No? Hindi siya nasasatisfy. Lagi siyang merong hinahanap na kulang. Ano ba yung kulang? Imagine niyo si Solomon nagkaroon ng 1,000 na babae. Pero sabi niya, kulang. Ang kanyang wisdom po dito, talagang, minsan, meron tayong mga pinag-aaksayahan ng panahon. May pinaghihirapan tayo. Pero at the end of the day, wala rin. Naalala ko yung nanay ko. Nanay ng mami ko, actually, siya tatawag namin nanay. Lahat ng picture talaga kinokolekta niya. Baol. Kadami. Alam niyo po, nung malapit na siya mamatay, dahil alam niya yun, na malapit na siya mamatay, nang hina na siya, pinaghiwa-hiwalay niya yung bawat pamilya, yung pictures na yon. Ito sa pamilya ni Nora, pamilya ni, Opreng, pamilya, mga anak niya. Ang mami ko kasi ang panganay, kaya si Nora, si Leonora. Sino pangalawa? Si Ellie. Yan. Si Tita Ellie, buhay pa. Ilan taon na ba si Tita Ellie? Limutan ko. Tapos, si Tita Henny, si Tito Opreng, tsaka si Tito Amang. No? Lahat yan, ito sa pamilya nyo, binigay niya sa akin. Sabi ko, Nay, anong gagawin ko dito? Pagkatapos mong kolektahin, papasa mo sa akin. Ayun, tignan nyo yan, gandang tignan, di ba? So, it is worth keeping as long as you live. Di ba? Okay, praise the Lord. As long as you live, it is worth keeping. Maganda, worth remembering. Titingnan din mo. Ngayon, meron ng mga FB, meron ng electronic, no? Minsan, bigla naman lumalabas, may memories, ang ganda tignan, may memories, no? Pero sa bandang huli, actually, pero maganda pa rin.
you can still enjoy it. Kaya nga sabi ko sa, di ba yung ating pangangaral sa birthday ni Mary Ann, merong tinatawag na, yung satisfying life. It is a good life. A life na nagawa mo yung gusto mong gawin, naabot mo yung gusto mong abutin, na nabibili mo, na-enjoy mo yung mga bagay na pwedeng i-enjoy. That is definitely satisfying and good life. Na? Pero merong mas mataas na antas, di ba? Sabi ko nga, it is a fulfilling life. Yung fulfilling life na yon. Yung bang nakatulong ka sa kapwa, nakatulong ka sa magulang, nakabalik ka ng mga tumulong sa iyo, nakabalik ka sa kanila ng mga pagtulong, lahat 'yon. Meron kang tinulungan makapag-aral, meron kang tinulungan magkaroon ng saysayang buhay, meron kang na nagabayan, ganyan. Meron kang napalaki, meron kang yung mga ganon. It is a better life. No? Ang tawag ko dito is yung something fulfilling life. Pero merong best life. Yun na nga, yung sabi ko, yung abundant life. That is the life from and for Jesus. Kaya sabi, I came that they might have life and that you might have it more abundantly. No? Sabi niya, ang hirap, 'di ba? Ang hirap, pero pag wala kay Kristo, parang wala talagang saysay ang lahat ng ito. Madaming kulang. Naalala ko nung ako bago pa lang Kristiyano nun. Na-enjoy ko yung enjoyment na ginagawa ko na mas enjoyable. Bakit? Kasi nandun ako kay Kristo. Pero nung wala ako kay Kristo, yung enjoyment ko, at the end of the day, parang wala lang. Parang kailangan i-repeat para maalala ko ulit kung ano yung joy na yon, di ba? Kaya nga yung mga lasinggero, ang saya niya ngayon, pero at the end of the day, ang sakit na ulo niya, kinabukasan, parang gusto niya i-repeat yung highness ng feeling. Kasi bumabalik din sa low. Pagka lasing, high. Pagka nawawala yung pagkalasing, low. Ayan. Kaya kailangan malasing ulit. Hindi katulad ng pag na kay Jesus ka, low or high, okay lang. Hello? Low or high, na kay Jesus ka, okay lang. Praise the Lord. Hallelujah. Ito pong Ecclesiastes, sabi nga, nagpakilala yung anak ng hari, yung sumulat nito. No? Kaya sa internal evidence, ang sabi, anak ng hari na matalino. Sino ba naman yun? At sikat sa lahat ng bagay at yumaman sa lahat ng pagkakataon. Si Solomon. No? So, hindi naman tayo mga theologians, hindi natin yung pag-iisipan. Ang kailangan lang, itong Ecclesiastes na to, ay sinulat nga ng wisest, richest, and most influential king in Israel's history. And looks at life under the sun. Tinitingnan niya yung buhay sa ilalim ng araw. Pero sabi dito sa komentaryo na ito, sabi niya dito sa ating ito yung ginagamit natin sa preaching ngayon. It is si Open Bible kung tawagin. The Open Bible Expanded Edition. It is a blessing from the Lord. Ginamit po to ng kung sinong pastor at dinonate sa Bible League. Binili ko ng 400 pesos. Sa panahon na ang 400 po ay isang sweldo ko na po sa isang araw. Baka wala pa. Baka wala pang 400 isang araw. Kasi ngayon, magkano isang araw ng basic? 600 lang, no? So, ibig sabihin, more than 1 hour, 1 day kung sweldo, binili ko po. Yan. Puro halos tigpa 500, tigpa 400 ang mga libro na yan. Pero kung titignan ko, paano ko nabili yan? Wala pa akong trabaho halos. Siyempre, grace ni Lord. Yan talaga. Ibang klaseng buhay. Yung maranasan mo yung grace ni Lord. Sabi nga ni Pablo, natapos ako ng law, natapos ako ng theology, natapos niya lahat ng mga sciences. Pero wala lang yan. Sabi niya, sinantabi ko yan para makilala ko lang yung tunay ng bibigay ng kahulugan ng buhay, si Jesus.
Grabe, no? Grabe yon si Jesus. So, sabi dito, ibig sabihin daw po, tinitignan niya ang bagay-bagay sa phrase na under the sun. Ang ibig sabihin po noon ay from the human perspective. From the human point of view. Ibig sabihin sa pananaw ng isang tao. Pero kung sa pananaw daw ng isang binago ng Diyos, binago ni Kristo, sa pananaw ng Diyos o sa ibabaw ng araw, kasi hindi sa ilalim ng araw, ay iba daw ang, siyempre, pagtingin sa buhay. So kung maririnig nyo dito, wag niyong iti-take to as doctrine. O bakit sabi dito, mayroong panahon na pumatay. Di, panahon kong pumatay ngayon. Sabi niya, time to kill. May panahon, di ba? Ang ibig, it is a poetry, no? Ang ibig sabihin dito, generally, siyempre, may panahon talaga sa lahat ng bagay. At ang bagay na yon ay the God that gives time ay generous God. No? Huwag natin sasabihin na, wala akong panahon eh. Magsamba ka, wala akong time. Magbasa ka ng Biblia, ay, wala akong time. No? Mag-share ka ng gospel, ay, busy. Busy po pagka hindi natin iniisip na mahalaga. Busy tayo pagka hindi natin talaga iniisip na mahalaga. Pero pag iniisip natin isang bagay na mahalaga, binibigay natin buong buhay natin. Di ba? Hello? Pero sasabihin sa'yo ng preacher, sabi niya, everything under the sun is vain, vanity, walang kabuluhan. Pero sabi ni Pablo, ang mga ginagawa natin para kay Kristo ay hindi mawalan ng kabuluhan kailanman. Kaya nga yung tema nung preaching ko doon sa birthday 18th birthday ni Mary Ann. 68. Kala ko 18th birthday. 60th birthday. Ay, yung tula ni, di ba, na yung only what's done for Christ will last. No? Sabi niya, only one life. Isang buhay lang meron ka at dadaan ka sa mundo na ito. Pero yung ginawa mo kay Kristo, hindi yan mawawala, mabura kailanman. Nananatili kailanman. What is done for Christ will last. Hindi yan natatapos, hindi yan nabubura. Nakasulat yan sa talaan ng kalangitan. Hello? Amen. Amen. Yun lang ang walang kabuluhan. Kaya tama talaga, no, na naawa din ako sa ating, yung ating, alam mo, yung ating paborito na si Doc Willie Ong, di ba? After ng kanyang mahabang panahon na advokasya for healthy living, here he is, siya yung merong cancer. Sabi niya siguro, lahat pala ng pangangaral ko sa mabuting pamumuhay, magandang healthy living. Walang kabuluhan kasi magkakasakit ka pa rin. Di ba? Sa bandang huli, kakasakit ka pa rin. Pero, hindi masamang gawin mo pa rin ang dapat mong gawin para sa katawan mo. Yan. Ang sinasabi ko lang dito, minsan, mapagbiro talaga ang tadhana eh. Diba? Yun yung pastor natin na kung na si Pastor Steva, di ba? Kaya ginagamit ni Lord sa healing. Bandang huli, siya inatake sa puso, di ba? Very ironical. Ganun talaga ang Diyos. Kasi para mas malaman mo na you do not do it on your own. You do things because of God's goodness, because of God's greatness, because of God's grace. Nagagawa mo lang yan. Dahil sa biyaya ng Diyos sa'yo. Pero kung alisin yung biyaya ng Diyos sa'yo, ayan ka. You're nothing. Magkakasakit ka din. Kahit na anong healthy living mo. Kaya sabi, nagbibiruan kami mga pastor, pag ang tatanda natin, tinanong mo, pinag-usapan natin,
mga herbalista na tayo. Tingnan mo yung dala-dala ni Pastor Amina. Sabi ko, dahon ng bignay. Tapos, sabi niya, sabi nung, Sarah, ito sa'yo. Yung pinagbigyan niya, tuwan-tuwa, akin to. Ay, hindi po para sa'yo. Pinapaabot ko lang po. Kasi nga, yung sa nating kapatid, ay namamaga yung laki ng tuhod, namamaga, no? Sabi ni Pastor ang dinalo namin, ang usapan daw nila ni Lord, hanggang 83 lang siya. Yun ang sabi niyang usapan nila ni Lord. Pero tatanungin ko muna si Lord kung yun talaga ang usapan nila na sabi ni Lord. Kasi minsan tayo, we presume. No, we presume na yun ang sinasabi ng Diyos. Pero actually, tayo lang ang nagsasabi noon sa Diyos. Kaya nga yung 1 to 3, Monday to Wednesday na prayer, pinagpipray natin yung MM33. Ay yung million churches in year 2033. Yun yung MM33. At nasa pangalawang taon na tayo. So merong 8 years na lang tayo para bunuin na ang bawat church at least makapag-plant ng kahit house church lang with 5 families ay magkaroon ng 10 bawat isa na pastor. Kung susunod at pagpapalain pa ng Panginoon, si Nonoy, si Bena, tsaka si Miriam, magkaroon tayo ng 3. At least makakontribute tayo kasi kailangan 10. Para magkaroon tayo ng 10,000. Kasi ang toka ng Philippines, 10,000 churches. So sa buong world, 1 million churches. So sa 1 million, na tig sa 10, 10 million lang yun. 10 million churches na merong tig-5 pamilya. O hindi na masama. Di ba? Oo. 10 million churches around the world na meron tig-5 family na inaalagaan. Na-assembly. Sabi ko, Lord, pinagpipray namin ito eh. At ang tema, yung prayer ni Jesus na let your kingdom come, let your will be done. Kasi po, hanggat hindi na i-share yung gospel sa lahat ng tao sa buong mundo, hindi darating hindi masisimula ang katapusan. The end will not start. Hindi magsisimula yung katapusan. Kaya kailangan, kasi sabi ni Jesus, this gospel must be taken into or preached into all, diba? Until doon sa end of the world, sa pinakadulo ng mundo. And the end will come. Doon magsisimula yung ending. So, hindi magsisimula yung ending hanggat hindi nadadala yung preach, yung gospel. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag niyong intindihin kung tatanggap o hindi. Ang mahalaga, may share niyo yung gospel. And what is the gospel? Jesus is the Savior. Jesus died for you, for your sins. Anong ebanghelyo, Shani? Anong ebanghelyo? What is the gospel? Aisen, what is the gospel? Ang sabi ko? Kakasabi ko lang. Ikaw, Kim, anong sabi ko? What is the gospel? Jesus died for your sin. Tanungin mo sa kaibigan mo, narinig mo na ba ang ebanghelyo? Ano yun? O mabuting balita? Ano yun? Si Kristo namatay para sa iyong kasalanan. Pwede na. Si Kristo namatay para sa iyong kasalanan. Ngayon, sasabihin ng kausap mo, "Hoy, di ako makasalanan ha." Okay, hindi para sa iyo. Okay lang yun. It is not for you. Pero kung sasabihin mo makasalanan ka, it is for you to grasp. No? Kaya nga sabi ni Jesus, hindi ako naparito para sa matuwid. Naparito ako para sa mga makasalanan. Hindi ako naparito para sa mga walang sakit. Naparito ako para sa mga may sakit. Kaya kung hindi yun naamin, okay lang yun. At least nasabi mo. Para pag inamin niya, dumating sa pagkakataon sa buhay niya, na inamin niya siya yung makasalanan, meron siyang maaalalang ebanghelyo. Ano yung sinabi mo? Si Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan, para bayaran ang iyong kasalanan, para tubusin ka sa kuko ng kalaban.
Hindi agila yun, ha? Kuko ng demonyo. So anyway, yung Ecclesiastes po ay, ang sabi daw dito, power, ulitin ko lang yung from the human perspective, lahat daw po, riches, power, influence, and everything declares it all to be empty. Walang kabuluhan, no? Lahat ng bagay sa mundo, sa human perspective, sa mata ng tao. Pero sabi dito, power, popularity, prestige, pleasure, hindi din daw makakabusog sa empty heart mo, sa God-shaped void in man's life. Lahat, ano yung power? Pangyarihan. Popularity, kasikatan. Prestige, ganun din. Pleasure, lahat ng kasiyahan, kalayawan, ay hindi makapagbusog sa sa nilagay diyan ng Diyos na kung anong space. Kung anong space. Ito sabi dito, it is a God-shaped void or meron kayong space diyan na tanging ang Diyos lang daw ang makakapagpuno. Kaya kahit na anong punuin mo yung buhay mo, sabi doon sa internet, nabasa ko, totoo ba nakakabili ng kasiyahan? Totoo ba nakakabili ng pagtulog? Bumili ka ng sleeping pills, matutulog ka, di ba? Yung kasiyahan. Di ko ano yung nakakasiya sa'yo. Kunyari, milk tea. Di bumili ka ng milk tea. Ano ba nakakasiya sa'yo? Internet. Di magpakabit ka, internet. Kung ano ba nakakasiya sa'yo? Anong game? Anong game nakakapagsaya sa'yo? Na parang kumpleto ang buhay mo kapag nakapaglaro ka nun. At pag nakapaglaro ka nun, at yung mata mo ay namumugto na, naglalalim na, nangingitim na, at lumuluwa na sa kakalaro, di ka pa rin masiyahan. Hanggang sa nakatulog ka na, kinabukasan, iniisip mo pa rin, maglalaro ka ulit. Naalala mo yung nauso yung zombie? Tapos yung palabas nila Pitoy, sabi, ano nangyari sa iyo? Ba't kayo nagsipagmukhang zombie? Kasi yung larong game ng zombie, hindi mo matigilan yun hanggat hindi ka nananalo. Kaya hanggang sa ikaw na mismo, nang mukhang zombie, na addict. Oo. You cannot satisfy. Anything cannot satisfy that God-shaped void in your life. Yung parang emptiness na merong something eh. Meron pa rin emptiness. Meron pa kahit na anong kasiyahan, di talaga eh. Hanggang sa ma-discover mo, si Jesus pala is the answer that can satisfy truly your life. God can sufficiently satisfy that vanity or that void thing in our hearts. Kaya sabi nung na-realize daw yan ng writer, sabi niya dito, pero pag tinignan na daw niya yung God's perspective o yung pananaw ayon sa mata ng Diyos, sabi niya, life takes on meaning and purpose. No? Sabi niya, eat, drink, rejoice, do good, live joyfully, fear God, keep His commandments. Nawala na yung kainisan niya sa lahat ng bagay. Yung parang sumasawa siya. Yung hanggang sa lahat ng bagay makamit yan, sumasawa siya, wala pa rin. No? Pero nag-enjoy na siya nung makilala niya ang Diyos. Nag-enjoy na siya nung mabuhay siya para sa Diyos. Skepticism and despair melt away. Natunaw daw lahat yun. Di ba? Ano pa rin? Parang boring pa rin. At yung mga Gen Z, sila daw yung mga kakaibang emotion na talagang hindi masatisfy. Sila daw yung mga merong talagang mood ng depression. Kaya, yung mga bata ngayon, no, yung talagang hindi mapakali. No? Hindi makali. Iba yung mood. Yan daw yung Generation Z ngayon, Gen Z ngayon. Oo. At iba talaga yung nakakasiya sa kanila. Pero, hindi naman mababago yung prinsipyo ng Diyos na siya pa din ang magbibigay ng tunay na kasiyahan
sa mga batang ito. Hello, mga bata! Sabihin nga, Jesus! Jesus! Praise the Lord. Yan, matutunaw daw lahat ng despair. Kasi ang tao, kahit na anong makamit niya, parang in despair pa rin. Di ba? Hindi makontento. In despair pa rin. Ano ba lahat na meron ka? May in despair ka pa rin. Meron ka pa rin hindi nakakamit. Sa palagay mo ba, heaven and earth na lang ata ang hindi mo na, heaven and hell na lang ata hindi mo nakamit. Gusto mo pa ba yung makamit? Heaven and hell. Sa heaven, pwede ka na, solve ka na. Hello? Heaven, solve ka na. Ang Hebrew word ng Ecclesiastes ay galing sa titulong Kohelet. Kaya sabi ko nga sa'yo, it is the only word daw, very rare na term na makikita mo sa Biblia. Sa Ecclesiastes, ito ang talagang tawag na meaning na Hebrew is Kohelet. Meaning daw to, literally, comes from the word kahal. Yung ibig sabihin to convoke an assembly or to assemble. Para, ibig sabihin daw yon ay magtipon-tipon. Yan. Magsama-sama. At yun ang tayo. Kaya tayo tinawag tayong assembly. At ang masasama, sabi niya, you will not stand in the midst of the assembly. Sa mga taong hindi tumanggap kay Kristo. Di ba? Di ba? Di ba kayo naniniwala doon? Di ba sabi sa Psalm 41? Sa Psalm 1. Sabi niya sa Psalm 1. Basahin natin yung buong Psalm 1. Sabi dito, the ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation, in the assembly of the righteous. Dito, ang word is congregation. Pero actually, ang term madalas gamitin ay in the assembly of the righteous. Hindi siya pwedeng tumayo. Yung makasalanan. Sabihin, lahat naman tayo makasalanan. Hindi po, yung makasalanan hindi pa nagsisi at tumalimas sa Diyos. Yan po. Lahat tayo makasalanan. Pero kailangan, para magkaroon kayo ng classification o yung tinatawag na a new position in the eyes of God, nagrepent at tumanggap ka kay Jesus. Ikaw ay makasalanang pinatawad. Hindi makasalanan lang, kundi makasalanang pinatawad at nilinis ni Kristo. Binago. So, yung Kohelet, it is about assembly sa Hebrew. Pero sa Septuagint, yung libro ng Greek, in Greek translation, kasi naunang ibuuin ang Old and New sa salitang Greek. Hindi pa kasi na-discover yung discovery na ang mga salita ay Hebreo ng mga old ng Tanakh, ano, yung Torah, Ketubim, tsaka yung isa pa yung mga sa poetry, no? Ang ibig sabihin daw nito ay Ecclesiastes, na ang ibig sabihin ay Ecclesia. Pag sinabi Ecclesia, ano yun? Ecclesia. Iglesia. No? Iglesia. Ang iglesia is iglesia or assembly pa din. Assembly or congregation. Hindi yung building ang simbahan. Kundi ang body of Christ or the church of Christ is ano? The believers. Di ba? Hindi yung building, kundi yung tao. Kaya pag ganan dyan, ang buong pamilya ay sumasamba sa Diyos, ang tanong mo, may simbahan ba dito? Meron. Kayo yon. Hindi yung institusyon, hindi yung building, kundi the group of believers, the body of believers. Kasi ang tawag dito sa Iglesia, assembly, congregation, or church. Yun ang literal meaning. So, yun pala na Ecclesiastes. Akala ko ang Ecclesiastes, ngayon ko lang naisip, ang Ecclesiastes pala is the assembly. Na magpipreach yung Kohelet, yung preacher, yung teacher. Kaya ang pag doon, di ba, yung salin ng Grego, sinalin to sa Latin. Latin. Yun yung nakarating sa Rome, yung Latin. Kasi sila yung nagsalin yan. Yung Latin na ayaw ipatranslate nila para maintindihan ng Pilipino.
Kaya yung mga Pilipino nag-aaral ng Latin. Kasi yun yung unang-unang translation ng Bible na kumalat, na inadapt ng Rome. Pero nung ma-discover na mga tunay na mga mananampalataya, na-discover nila yung mga writings doon sa Qumran Caves, kung tawagin, yung mga kuweba nandun sa Dead Sea. Biro mo yung Dead Sea na yan, walang tubig yan, parang mga asin lang yan, ano? Doon sa mga may mga kuweba. Tapos yung mga doon, yung mga namamasyal doon na nagpapastol, minsan binato niya yung isang butas doon. May nabasag na parang paso. Click, cling. Ano yun? Inakyat niya yun. Nung makita niya, mga kasulatan, nakabunbo, nandun sa mga, yung jars na may takip. Sabi, wow. Tapos, inano niya yun. Ni-report niya sa yung mga historians kasi may mga naghuhukay-hukay doon, may mga ni-report niya yun sa mga Hebrews na mga Christian, sa mga nag-aano na mga historical na ganyan. May mga naghuhukay-hukay. Tapos, naku, pinunta nila yun. Ang dami mga bunbun ng Tapos, doon nila na-discover yung mga written in Hebrew na mga scriptures nakasulat sa Hebreo. Ang wala lang daw doon yung sulat ng Esther, yung kwento ng Esther. Meron din wala. Pero yung pala yun, yung time na susunugin na yung temple, the first na destruction ng temple, tinago ng mga nagmamalasakit na totoong sumasamba sa Diyos, yung mga bunbon na yan, nilagay nila sa jar. 100 years, hindi nasira. Kasi tela yun di ba? Hindi naman yung papel basta-basta Ano yun mga scroll, parang tela din yun na may mga sulat na Hebrew. Ang Hebrew pa naman parang ganun-ganun lang. Parang walang letters. Ay ko, paano kaya nila naintindihan? Di ba? Yung mga sulat-sulat ganun-ganun lang, ganun-ganun. Pero yung mga magagaling na historians saka mga theologians, in-interpret yun. Tapos yung lumang interpretation, yung lumang translation at saka yung bagong translation sa Hebrew, pinagsama nila yan, pinag-compare nila hanggang sa pinagsama-sama. Kaya minsan may mga footnotes. Doon sa mga original na natagpuan, sasabihin, wala yan. Yung mga ganon. Tapos nakapangatnong nga ganon. Kaya yung wonder ng Bible, bobo lang yung hindi maniwala dito. Yung wonders ng pagbuo ng Bible. Kala mo, wonders ng kamay ng Lord ang bumuo dito. It is the wonders, miraculous, powerful hands of God ang nagbuo ng Bible. Amen. Amen. So yung yun na nga po. So, sino si Kristo? Nainip na kaya kayo. Sino si Kristo sa Ecclesiastes, di ba? Kasi ang topic natin, Jesus throughout the Bible. Sa Ecclesiastes, sino si Kristo? Si Kristo daw po, siya yung naglarawan ng ang Ecclesiastes daw po ay larawan ng kahungkagan, emptiness and perplexity of life without a relationship with the Lord. Yeah. Yan ang Ecclesiastes daw po, ay yung libro na ito ay larawan ng kahungkagan at kaguluhan, perplexity, parang hindi mo maintindihan ang buhay. Sa labas o pag walang relasyon sa Panginoon. Yun ang Ecclesiastes. Meaningless. Life is meaningless. Pero hindi period without Christ. Life is meaningless without Christ. Period. Kasi pag nabasa mo to, life is meaningless pala. O di, okay lang mabuhay ng loose life. Ang ibig sabihin, mabuhay ka lang sa gusto mong mabuhay. Hindi po. Kasi kailangan tapusin mo yung chapter 12. Diba? Ito yung talagang meaning ng buhay. Yung may takot ka sa Diyos at sinusunod mo ang kanyang kalooban. Ang tao po naghahanap ng meaning ng life niya. Ang tao naghahanap ng purpose ng life niya. Minsan na pag yung nagmamature na, no?
Pero pag bata pa, walang meaning, ano yan, okay lang. Ang sa kanila, ang buhay lang mag-enjoy. Yan. Pero habang nagbibinatayan, nagdadalaga yan, nag-iisip siya, ano ba yung kabuluhan ng buhay ko, no? Naghahanap na yan, nagsisearch na yan. Parang ang calling ko maging doktor. Yeah? Di ba, ganon. Nagkakaroon ka ng mga searching. Nagkakaroon ka ng searching, soul searching, kung ano yung magbibigay sa'yo ng meaning. No? Kasi ini-equate natin ng ang ating ah, anong tawag dito, yung kabuluhan ng buhay natin, ini-equate natin dun sa ah, silbi natin. Ito kapatid, kahit po wala kang silbi sa tingin mo, sa Diyos meron ka pa rin kabuluhan ng buhay mo. Sa Panginoon may kabuluhan pa rin ang buhay mo. Kasi hindi porkit, kaya nga yung matatanda, di ba? Kala nila wala na silang kabuluhan yung buhay nila, kaya naiinis sila dahil tumanda sila. Hindi po totoo yun. Your life is valuable. Mahalaga yung buhay mo. Kahit wala kang ginagawa, may halaga ka pa rin sa mata ng Diyos. Hello? Kaya nga itong pinaka-meaning ng Ecclesiastes, ay yung ano dito, life is, empty and perplexed without the Lord and without relationship with the Lord. Talagang walang kabuluhan ng buhay mo kung wala ka kay Kristo. Kaya sabi nung sa radyo, yung DCAS, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya sa Kanya lamang ilaan. Kaya ang buhay sa Kanya lamang ilaan. Di ba? Jesus Himself is your meaning in living. Siya mismo ang kabuluhan ng pamumuhay mo. Alam mo si Pastor Ades, tontuwa siya eh. Tapos, nung magpipray na kami, sabi ko, Pastora, anong awit ang gusto mong awitin? Gusto ko yung kinompose ko. Pinaawit namin yung kinompose niya. Kita mo, nag-compose pa siya. Ayan, ano ng boses ko, nanginginig, sabi niya. Pero okay lang, sabi namin, kantahin mo. Natuwa naman siya. Tapos, pinicturean nga ni Heidi yung composition niya nasa index. Si Pastora, pag nag-ano pala ng mga messages, nasa index card, yung half size na index card na ganyan. Tapos ginagano niya, ito, tungkol sa pinagbibigay niya doon sa kanyang mga pastoras. Ano niya na yun, hindi na siya makapreach. Kasi hindi na siya makalakad. Makakalakad lang, siguro ilang hakbang lang. Pero yung lalakad dyan, mapunta doon, mapunta dyan, hindi na, wala na. 83. At saka kasi nagkaroon siya, nagdikit-dikit din yung buto niya dito. Parang yung kapatid ko, dikit-dikit dito naman yung sa kanya, sa lumbar banda, nagganyan-ganyan na. Gumanit na, sumasakit pagka ano-ano. Yeah. Pero still, your life will have meaning in God. Yun lang magkaroon ka ng buhay? Ba? Sino ba nagbigay sa'yo ng buhay? Di ba ang Diyos? Pag sinabi, walang kwenta ang buhay ko. Nilayasan ako ng nanay ko. Tinalikuran ako ng tatay ko. Mga ganon, di ba? Yung mga drama ng mga, Totoo yun in a way. Pero we do not get our worth in these things. Hindi nagkakaroon ng halaga ang buhay mo dahil lang sa pamilya mo, dahil lang sa kayamanan mo, dahil lang sa katalinuhan mo, dahil sa mga natapos mo, o dahil sa lahat ng bagay dito sa mundo. Hindi po. Nagkakaroon ka ng kabuluhan. Ang buhay mo, sa mata ni Kristo, may kabuluhan ka kahit wala kang gawin. And that is the grace of God. That is the amazing grace of God. Alam niyo po, kapag magaling kayo, hindi kayo pipiliin ng Lord. Pero sabihin niyo, wala akong alam. Kahit na madami kong natapos, wala talaga akong alam. Pag sinabi niyong, sabi ni Pablo, di ba? Wala pala yung mga karunungan ko. Dahil di ko naintindihan yung salita ng Diyos. Naintindihan ko lang nung si Kristo na mismo nagsalita sa akin eh. Pero nag-aral siya ng, natapos siya sa, yung schooling nila. Rabbinical at chuchucho na study, theology, law, pati law of God. Alam niya, kabisado niya yan. Pero si Kristo, hindi niya maintindihan. Simple lang, si Kristo lang. Si Kristo lamang
ang kailangan, di ba? Nung nagsalita sa kanya si Kristo, Saulo, Saulo. Kinidlatan yung kabayo niya, laglag siya eh. Tapos pagtingin niya, nabulag siya dahil sa talim ng kidlat. Tapos nagkapa-kapa siya. Tapos pero bago siya magkapa-kapa, nagpatay na papa, Panginoon, sino kayo? Ako si Kristo, ako si Jesus na tinutulig sa mo. I am Jesus that you are persecuting. You are not persecuting the church or my church. You are persecuting me, Jesus. Doon siya doon siya naliwanagan kahit bulag siya. Biro mo, doon siya nabuksan ng mata kahit siya'y bulag. Yun ang irony, di ba? Nung siya'y mabulag, namulat ang kanyang mga mata kay Kristo. Ang galing ng irony na yun. Kabaligtaran na hindi mo maintindihan. Kaya sa'yo, kapa-kapa siya. May kinausap na pala si Lord. Si Ananias, punta mo, pilihan mo, at ituro mo sa kanya kung anong gagawin niya na gusto kong gawin niya. Tuturo ko natin sa kanya kung anong gagawin niya para sa akin. Talaga naman pinahirapan siya. No? Kasi pinahirapan din niya yung mga yung mga mananampalataya eh. Praise the Lord. So, in Ecclesiastes, no, yun ang pinakatema. Basahin nga natin yung 3:11. Sabi dito, yan yung sana sabi ko, no? Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. No? Yan yung sinasabing, kung wala ang Diyos, hindi mo yung wisdom ng Lord, hindi mo talaga maintindihan, matutuklasan. Di ba? Merong meron daw nilagay na eternity sa puso ng tao. No, in his heart, each person has eternity in his heart. Nilagyan daw siya ng eternity. Yun. Pag sa English kasi iba eh. Hindi ko maintindihan pag Tagalog eh. Sabi dito. Tingnan mo nga kung anong nangyayari dun sa ating kasi nag-clink-clink. Wala si eh. Sabi niya dito sabi niya, He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts. Yun. Sa Tagalog, hindi ko mawari eh. Yung sinabi ng merong bagay tungkol sa pangwalang hanggan. Kaya lahat ng tao, although meron pa rin tao talagang naniniwala na yan, ang layo ng dito. Sabi dito, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Yun in His time. Tapos ang tao binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas. Hindi. Dito, sabi niya, tapos sabi niya dito, He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts. Except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Meron daw siyang pananaw sa walang hanggan. Although, hindi niya naiintindihan kasi hindi binigyan ng Lord ang lahat na pangunawa sa kanya. Pero alam niya, in His heart, no, merong eternity. Merong pangwalang hanggan na buhay. Yun. Kaya naintindihan ng tao yun kasi yun ang nilagay ng Diyos sa kanya. Praise the Lord. Ano pa? Si Kristo. Sabi dito, only Christ can provide ultimate satisfaction, joy, and wisdom. Dito sa Ecclesiastes,
Si Kristo lang ang makapagbusog ng totoong kasiyahan, kagalakan, at karunungan. Yan yung Ecclesiastes. Sa tingin mo, walang saysay lahat ng bagay, pero pag kasamata ni Kristo, may saysay yan. At magagamit yan ng Diyos para pakinabangan. Amen? Pag hindi na papakinabangan ng Diyos, walang ano talaga yan, saysay. Pero lahat ng bagay, pag pinakinabangan ng Diyos, kahit yung internet, punong-puno ang saysay nun. Hello? Ang tao na walang saysay. Yung magagamit na internet. Pero kung gagamitin niya yon para mapalago yung espiritu at kaluluwa niya, nagkakaroon ng joy and wisdom. Yan. At ang pinakahuli, ano daw? Ang man's highest good, ang pinakamainam sa Diyos, ay matatagpuan sa iisang pastol. Sino yun? Si Jesus. Siyempre, John 10:9. 10. Yan yung sinasabi kong best life, the abundant life. I came that they might have life and that they might have it more abundantly. Pero ang kaaway, naparito para pumatay, magnakaw, at pumasla. Ano ba? Humagwasak. Pero ako naparito para magkaroon ka ng buhay. At hindi lang basta-basta buhay. Buhay na kasiya-siya. Abundant life. Yan. Ang tawag doon, overflowing life. Hindi lang to basta satisfying and fulfilling, kundi overflowing. Sobra-sobra abundant eh. Abundant life eh, di ba? Kaya nga, you are blessed to be a blessing eh. Pinagpala ka para mapagpala mo din ang iba. Praise the Lord. Hallelujah. At sabi nga, sa 12:11, sabi dito, tingnan natin kung tama. Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan, tulad ng matulis na pakong nakabaon, pagkat buhat sa tanging pastol natin lahat. Pag sa English, mas maano pag English. Sabi dito, the preacher sought to find, the words of the wise are like goads, yung matalim, matulis. And the words of scholars are like well-driven nails given by one shepherd. Yan. Nagiging matulis pala yan, mga salita ng words of wisdom at parang mga pako na inayos ang pagkakapako na binigay ng tangi-tanging pastol. Yan. So, actually, yung hindi nakasalalay sa atin ang kahulugan at kabuluhan ng buhay. Minsan, pagka dumating tayo sa puntos na wala na tayong magawa sa buhay, sasabihin natin wala nang saysay ang buhay natin. Hindi po. Do not curse, do not mock your Creator. God has created you to be special in His sight. Special po tayo sa mata ng Diyos. At sa matatanda, natutuwa siya. Kasi nandyan, nakasalalay ang karunungan. Sa mga experiences niya, sa mga turo ng Diyos sa kanya, at sa lahat ng mga sa inabot niya. Kaya pala ako, pag nakakita ko ng matanda, ang lapit ang loob ko sa matatanda. Kahit na walang kinikwento yan, kundi yung paulit-ulit na ano. Pero meron pa rin at meron kang matututunan. Tama ang Biblia eh. Ang white o gray hair, palatandaan ng wisdom. Noy, gray hair na yan, gray haired. Noy, yung buhok mo, kakulay ng buhok ng pusa ko. Si Ash. Tignan mo. Di ba? Oh, kulay abo. Oh. Praise the Lord. At sabi nga, dyan the wisdom lies there in the white hair. Ibig sabihin, lumaki ka, tumanda ka na, may pinagkatandaan ka. Amen po ba? Maganda dito, Ecclesiastes to. Basahin nyo lang, pero ang konteksto,
Yung life is meaningless without the relationship with the Lord. Baka kasi mataboy kayo dun sa, ay, wala palang kwenta eh. Buhay natin eh. Walang kwenta kapag wala si Kristo. Sapagkat si Kristo ang kabuluhan at kahulugan ng buhay mo at buhay ko. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa paliwanag, sa pinaliwanag mo sa aming buhay na ito. Hindi nakasalalay sa aming ginagawa. Hindi nakasalalay sa aming mga katalinuhan, sa aming accomplishment, sa lahat ng aming mga na nakamit, Panginoon, sa buhay na ito, sa mga bagay na nagkaroon kami dahil sa aming paghihirap. Hindi doon nakasalalay ang kabuluhan, sapagkat ang kabuluhan ng buhay ay nakasalalay sa pakikipagrelasyon namin sa inyo, Ama. Sa mata ninyo, Panginoon, we are of valued. Meron kaming halaga na kasing halaga ng dugo at buhay ni Kristo. Wala naman talaga nagpahalaga sa amin. Pero sino pa ang nagpahalaga? Kayo ang nagbigay ng halaga at nagpahalaga sa amin lahat. Kaya Father, sa lahat namin, mga anak mo, Panginoon, lagi kang ikaw ang tignan, pasalamatan, paglingkuran, sambahin, O Diyos. Sapagkat lahat ng yan na makapag-feel, makapag-satisfy, makapagpuno, and makapag-overflow ng aming buhay ay ikaw lamang. Thank you, Lord. Hallelujah. Sambahin pangalan mo. Thank you, Jesus. Na-enjoy namin ang aming family, na-enjoy namin ang lahat ng bagay nito dahil kasama ka namin, Kristo. Pero kung wala ka, Kristo, kahit na lahat ng magandang kotse meron kami, kahit na magandang lantay na ginto ang aming higaan, kahit na ano man ang aming nakuhang diploma, wala yan saysay sa mata nyo, Panginoon. At hindi namin madadala yan doon sa inyong kalangitan. Pero kapag yan ay ginamit namin para sa inyong kaluwalhatian, para mapala ang ibang inyong nilalang, Lord, there it is. Nandoon ang lahat ng kabuluhan na yan. Kaya salamat, Panginoon, panalangin ko na ma-realize ng mga anak mo ang mga bagay na ito. Only in Jesus, Father, we are worth loving. Only in Jesus. Kaya thank you. We praise you. Hallelujah. For blessing your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. God is great. He is able. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Salamat po sa oras na ito. Sabi doon, tayo ang magbigay sa Diyos. Hallelujah. Ihanda natin ating sarili sa ating pagbibigay sa Diyos. Purihin ng Diyos. Tayo manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan, salamat po sa mga natutunan namin na ikaw lang nagkapupuno sa aming puso, Panginoon. Ang kalayawan dito sa mundong ito, walang saysay, kundi sa'yo nakatuon, Panginoon. Sentro kami sa Panginoon. Purihin ka, salamat po, Panginoon, na ang puso namin nakatuon sa inyo. Salamat sa pagbibigay ng galing sa amin. Puso ikaw ay sobra-sobra pang magbigay. Hindi ito nagkukulang. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Alay namin sa inyo, Panginoon, ang aming pagbibigay sa iyo ng gagaling sa iyong puso. Purihin ka sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat ng magsabi ng Amen. Hallelujah. Hallelujah. Halina't magbigay, the best ang ialay. Pahigit sa langit, awit na papuri. Ngayon'y magtanim, na mayroong aanin.
Pagpapala ng Diyos ay maangkin mong lubos. Babalik sa'yo ang iyong bibigay ng siksik, biglit at umaabang. Babalik sa'yo ang iyong bibigay ng siksik, biglit at umaabang. Praise the name of the Lord. Tayo po ay dumulog sa pastoral prayer. Alam niyo naman po, sabi nga, meron tayong access to the throne of grace of God dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus, kakalapit tayo sa trono ng biyaya ng ating Diyos. Ama, salamat po una sa lahat dahil narinig namin ang mga salita mo na siyang nagbigay ng kaliwanagan. Sa aming pamumuhay, Panginoon, nawa ang bawat naming ginagawa, ang bawat naming nakakamit, ay ialay namin sa inyo na mayroong papurit pagsamba. Ito ay para sa inyo, O Diyos. May we offer everything that we have, everything that we receive, everything that we acquire, everything, Lord, that we work for. Lahat ng napagpaguran namin, O Diyos, ay gagamitin namin para sa kaluwalhatian nyo, Panginoon. At doon magkaroon kami ng tunay na kabuluhan sa aming buhay. Thank you, Jesus. Ngayon, Ama, dami kaming gustong iiwan sa trono ng iyong biyaya para hipuin mo, Panginoon. Una, si Sister Nida na lumalaban ngayon sa cancer. Yun ang matatanda na alam ko, Panginoon, nagkaroon sila ng kabagutan dahil nandun na sila nasa dulo na sila ng buhay at wala na silang magawa. Panalain ko na pwede pa naman silang sumamba kahit sa puso nila at makapag-compose ng mga kanta at kung meron pa silang pwedeng gawin. Basta meron pa silang hininga. Give them, Lord. Give them, Father, enlightenment at strength pa para harapin pa yung natitirang hininga na pinagkaloob mo sa bawat na umabot sa ganyan na pagkaedad. Thank you na kami, we look forward din sa mga ganong sitwasyon. Ngayon na inihahanda mo na kami. Ang mahalaga, Panginoon, na buhay kami at tumanda kami para sa inyo, O Kristo, para sa inyo, Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya nga, salamat, hindi namin hinintay na kami tumanda na, kundi inalala namin kayo habang kami bata pa. Naglingkod kami sa inyo, Ama. Na hindi naman to makakaila sa inyo at hindi rin mabubura sa aklat ng buhay kung anong ginawa namin para sa inyo, Diyos. Salamat lahat na yan ay ina-appreciate nyo sa amin. Thank you, Father. Lahat po ng nakakaranas pa ng kasakitan physically ay itinataas namin sa inyo. Ikaw ang may alam. Ikaw ang may kapangyarihan. Ikaw ang merong kakayanan na sa pag-abot nyo sa kanila, Panginoon, yung layunin mo sa buhay nila ay pwede pang makita. Makita, lalo na ang himala mo sa buhay nila ay pwede pang maranasan. Muli, Panginoon, maparanas mo ang himala mo sa kanilang buhay. At yung mga nagre-request o na manalangin, Panginoon, ang direksyon niya sa buhay. Nagre-request na nanalangin ng hanap buhay, ng trabaho. Nagre-request at nananalangin ng mga pangitain pa na gusto niyang malakaran sa buhay nila, Father. Tinataas namin to sa inyo, O God. At sa mga may problema, sa lahat ng klase ng problema, tinataas namin sa inyo, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang imposible sa inyo. At higit sa lahat, ikaw ang Diyos na nagmahal at umibig sa amin ng tapat. Kaya wala kayong, sabi nga, walang mabuting bagay na ipagkakait kayo sa amin, sa inyo mga anak ko, Diyos. Kaya thank you. We just want to praise your name. We just want to trust you for everything. Hallelujah. Tiwala lang kami, Panginoon. Bahala ka na sa bawat mga anak mo. Meron kang planong maganda, alam namin. Nawa, ma-discover namin to
sa aming pananalangin sa inyo, Diyos, at mabagtas namin to, malakaran namin to ayon sa inyong kalooban. Thank you. Thank you, Jesus. Panalangin ko yung mga kabataan, Panginoon. Dito pa lang, mga kabataan pa lang, O Diyos, makita na nila ang kahalagahan na Ikaw ang pinaglilingkuran, Ikaw ang iniibig, Ikaw ang sinisinta, Ikaw, O Diyos, ang sinasampalatayan, Ikaw ang pinagbubuhusan ng lakas at kanilang buhay. Lord, sapagkat kami naman lahat ay haharap sa inyo at kung di namin yung gawin, ano po ang mukhang ihaharap namin sa inyo, Ama, sa inyo, Kristo, na aming Panginoon. Kaya thank you for blessing us today. Bless our family. Bless the father, the mothers. I-bless mo yung children, O God. Bless mo lahat ng iyong mga anak na upang sa ganun mabukas namin ang ebanghelyo, mabukas namin ang aming mga bibig at ma-share namin, mabahagi namin ang ebanghelyo, simpleng ebanghelyo ni Kristo, kung saan siya ay namatay para sa aming mga kasalanan. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sambahin pangalan mo. Inaangkin namin ang pakikinig mo. Inaangkin namin ang pag-abot mo sa bawat isa. Inaangkin namin ang pagtugon mo, Diyos, sa aming mga dalangin. At ganoon din lahat ng aming kapitbahayan ng sambahayan na ito ay tinataas namin. Touch them. Touch these people, Lord. Be merciful, be gracious, Father in heaven. Makita nila ang kaliwanagan mo. O Diyos, kabutihan mo, pag-ibig mo sa buhay nila, Ama, upang sila'y tumugon sa tawag mo. Glory, glory to your name. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. At para sa pagpabalang basbas, Ama, purihin at sambahin ka. Ikaw, O Diyos, na mapagpalang Diyos. At wala kang ipinagkait sa amin sa magitan ni Kristo Jesus ay binigay mo lahat ng iyong pagpapala. At ang pinaka-down payment mo sa pagpapala ng kalangitan ay ang banal na Espiritu. Salamat kayo, O Diyos, ay sumaamin at pinagpala niyo kami ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. At magandang umaga sa atin lahat. Picture taking po. Hello. Lord bless everyone.